Magandang araw po sa inyo mga kababayan at andito po kami sa Sitio Labo. Tapos kami lang po ni June yung pumunta dito kasi busy po si Mama Aya. Tapos andito po kami kasi maghatid kami ng sahod para sa mga tao na magtatrabaho bukas na magtatanim ng mais. Kaya samahan niyo po kami. Kaya sobrang tirik po ngayon ng araw. Nakarating po kami mga 11 na kasi nagpa-enroll pa si June. At ayun mga kababayan, papunta na kami doon sa taas kung saan yung sakahan. Kasi andun po yung mga tauhan nagtatrabaho po sa kabilang bukid. Kumukuha po sila ng mga, anong tawag niyan, mga damo sa palayan. Kaya puntahan pa natin sila. Kaya samahan nyo naman kaming pupunta at aakyat ng bundok. Kaya, ito. Tapos dadaan naman kami dito. Saan tayo dadaan? Ikaw na. So, instead na dito kami dadaan, kasi dito yung sakahan namin, dito kami dadaan kasi dito yung mga tauhan na bibigyan namin ng sweldo para bukas kasi sila na yung magtatanim. Dito kasi sila sa kabilang bukid. Nag-hornal na naman. Tapos ayun si June, nagdadala ng pagkain. Siya yung pinabitbit ko ng pagkain po kasi nagre-video ako. Tapos, uwi rin kami mamaya after namin after namin magbibigay ng sahod. Tapos tingnan niyo yung tingnan niyo mga bundok doon. Tapos iba naman yung may-ari dito. Tapos doon sa taas, yun yung kay Mama Aya na lupa. Tapos pero sa kabila kami pupunta. Tapos alam niyo ba mga kababayan, nung bata pa ako, nung mga nasa pa ako, mga kinder to grade 1, sobrang ang paaralan namin doon sa sentro ng 26. Tapos yung sakahan namin, mga more than 30 to 45 minutes papunta sa school. Kaya yun, ginalakad namin from galing sa sakahan hanggang sa eskwelahan. Tapos pagdating namin doon sa eskwelahan, pabalik na naman kami. Tapos yung sasakahan namin, merong doon, merong sapa. Tapos pag malakas yung ulan, bumabaha yung sapa. Kaya pag ganoon yung mangyayari mga kababayan, sinusundo kami ng papa namin. Tapos may dala-dalang lubid kasi inahagis na yung lubid sa kabilang banda para makahawak kami doon sa lubid. Tapos hihilahin niya yun. Kasi ang dami namin, mga apat kasi kami magkakapatid. Tapos ako yung youngest, tapos ako yung nag-iisang Disney princess. Tapos yung mga kuya ko, yun, puro lalaki sila. Tapos yun, hinihingal na ako. Tapos puro lalaki yung mga kuya ko. Siyempre lalaki kasi ko. Ayun. Nakalimutan ko ng Tagalog. Tapos ayun si Jun. Tumigil si Jun. Kasi daw hinihingal na naman siya. Tapos pag ng mga kuya ko, mga grade 4 ako, mga grade 3 ata yun. Pag grade 3 ko mga kababayan, lumipat na naman kami sa bahay, sa tirahan ng nanay ko. Yung tirahan ng nanay ko, galing sa tirahan ng tatay ko, mga 1 to 2 hours, ilakarin na. Pero pag sasakay ka na naman ng motor, mga 30 to 45 minutes lang yun. Kaya nga, ewan ko ba kung bakit sila nag-meet na sobrang layo man yung pagitan nila. Pero ganyan talaga ang buhay. Para talaga sa'yo. So, yun. Pag grade 3 ko mga kababayan, doon ako nag-transfer sa side ng mama ko. Tapos tingnan yung view dito. Ha? Dumagod intro. Parang. So, ayun, nag-suggest si June. Na-mention ko daw dito na pag may magtatanong daw bakit wala si Mama Aya. Kasi po si Mama Aya, busy po siya. Tapos ako naman, ginasulit ko yung panahon na makasama pa ako sa pag-akyat ng bundok. Kasi po, pag this July 20, magsa-start na po yung klase ko. Kaya, sinusulit yung pag-akyat ng bundok. Kaya mga kababayan, supportahan niyo po yung vlog namin. Tapos,
Wag po kayong mag-skip ng ads. Thank you so much po. Ito bang, hiningal ako. Kaya pa ba? Ayun si Jun, mga kababayan. Napasang ka lang. Sinasabihan niya ako ng kaya pa ba? Ito ba yung sinasabi nilang literal na hiking? Tingnan niyo naman yung ano, daanan dito. Para bang nag-hiking talaga ako. Ay, mga kababayan, hinihingal na ako. First pa lang yun, parang first portion. Tingnan niyo dito. Tapos dito sa kabila. Pakinggan niyo yung paghinga ko, para akong hinahabol ng maraming aso. Sobrang tirik kasi ng araw, mga kababayan. Ayan o. Kasi pa 12 na kasi. Kasi ano, mahinga muna kami dito. Tingnan niyo dyan sa kabila. Ganito yung view. Kung magbili kayo ng lupa dito, free hiking. Hingalin kayo pagdating sa taas. Pero malakas naman yung hangin, kaya balance lang. So ayun, mga kababayan, nagsimula naman kami maglakad papunta doon sa kabilang bundok. Tapos sa makikita ninyo, puro mga ano to, kugon. Yung makikita mo dito. Tapos sobrang tirik talaga ng araw kasi nga pa tanghali na, malapit na mga 12. Tapos pag makita mo dito, wala talagang kahoy. Sobrang init. Tapos ito oh. So ito po, may tanim po silang luya. Lininisan po ni June. Oo, sobrang bait naman yan. Char. Tapos pagdating namin doon, makikita natin yung falls. Kaya i-explore ko kayo doon sa falls. So, sinahanap pa namin yung mga nagtatrabaho kasi ngayon, kumakain na sila kasi mag 12 PM na. Kaya hinahanap namin kung saan sila banda kumain. Tapos, doon. Tapos ayun, nakikita nyo ba yung falls? Diba, sobrang ganda. Ayun, yung mga trabahador, nakikita na namin. Sila po yung nagsasaka dito. Kasi yun yung hinahanap namin kasi sila yung pagbibigyan namin sa sahod nila para bukas. Kasi sila na yung magtatanim doon sa maisa ni Mama Aya. Kasi ito kami sa kabila talaga. Kasi na yung falls. Guys, sobrang linis talaga niyan, mga kababayan. Kaya dito sila kumakain kasi nga parang talaga yung at tayo, nakarating na kami dito. Tapos, dito sila kumakain. Tapos, di ba, sobrang ganda yung parang natural ng vibe sa nature. Kaya dito kami dadaan. Tapos, akyatin na yung, tapos dito yung palayan doon na. Tapos, makulimlim na yung langit kasi umuulan na. Parang, uulan na. Tapos, ayun, hi Tot Vlog! At, dito sila ngayon, mga kababayan. Kumakain sila ng tanghalian. Tapos yung ulam nila kaya adobo. Nagulam sila ng adobo. Adobo eh. At ayun, mga kababayan, ito po yung falls na sinasabi ko sa iyo kanina. Nung malayo pa kami dito. Ha? Tapos ito po sila. At yun, 3 bundok po yung inakyat namin para makapunta dito. At pagdating namin dito, kumakain na sila. Tapos yung ulam nila, adobong manok. Ayun, mga kababayan, tingnan niyo po yung tubig. Yung falls.
Ayun mga kababayan, pauwi na po kami. Natapos na po kami magtanghalian kasi ano na po, makulimlim na po yung langit tapos Oo, baka baka mga kababayan. baka uulan po. Kasi tingnan niyo yung bundok diyan. Kasi po dito sa amin para every hapon po yung ulan. Kaya maaga po kami bababa doon kasi may sapa po kasi doon nadadaanan namin tapos pag malakas po kasi yung ulan babaha po doon kaya hindi po kami makatawid if ever man kaya bumaba kami ng mas maaga. Ayan si John mga kababayan. Alam mo ba dati sobrang tahimik pero ngayon gusto na daw niya maging vlogger. Kasi gusto na daw niya ipalabas yung mga yung mga gustong sabihin. Vlogger na tayo. Gusto niyo ba ng nonchalant na vlogger? Ito po siya. Oh. Tapos kanina po, sobrang tirik ng araw. Tapos ngayon, hindi na po masyado. Pero yung daanan namin, ito rin po. Tapos yung mga bundok doon. Tapos, mga kababayan, sobrang bango talaga ng palay. Yung parang pag may sakit ka pero pag malalanghap mo yung amoy niya, parang gumagaling kayo sa mga sakit mo. Ganyan. Tapos ayun sila oh. Sila yung nagtatrabaho. Tingnan nyo. Doon sila sa taas. Yun. Doon sila nagtatrabaho sa taas. Kasi kinukunan nila ng damo yung palay. Ito oh, hindi pa to nakunan. Yung ganito. Tinatanggal nila yung damo para mas maganda yung tubo ng palay. Tapos makikita nyo mga kababayan, ganito po yung view dito sa tuktok ng bundok. Tapos sobrang sarap ng hangin, sobrang presko ng hangin pag dito ka sa tuktok. Pero pag doon ka na sa mga gitna, wala nang masyadong hangin kasi wala nang mga kahoy. Puro na lang, sige na kugun, kalan. Yun yung pinag-awayan namin kanina, ano yung Tagalog nun, kugun ba or kalan, muntik nang na-reels. Nakita nyo yun? Eh, hindi pala, kasi nakataas yung camera. Muntik nang na-reels si June. Pauwi na kami. Tapos itutuloy ko yung kwento ko. Naging kwento agad. Ito po. Tapos alam nyo ba mga kababayan, yung hanap buhay namin dito sa bundok, yung talagang every year lang yung income, like annually lang talaga. Kaya medyo nahirapan kami sa pamumuhay nito dito. Kaya sobrang thankful po kami sa mga generous na mga tao sa pagbigay na magbibigay po ng opportunity sa mga katulad namin ng mga estudyante na hindi po financially stable. Kaya sobrang salamat po sa inyong lahat, lalo na po sa mga nag-sponsors po na willing po magbigay para sa mga estudyante dito sa bundok. Kaya thank you so much po from the bottom of our heart. We are so grateful po sa inyo. Sana bigyan kayo ng maraming blessings ni God and may your wallet never runs out of money. Thank you so much po. Tapos ito yung para sa inyo. Sobrang ganda talaga ng view dito. O dito ka sa tuktok. Pero kanina, di ba yung sa video ko, hinihingal talaga ako kasi papunta pa lang. Tapos pag pauwi ka na, doon mo na ma-realize yung beauty. Dito. Pag dito ka sa tuktok, tapos yun yung makikita mo dun sa baba. Yun mga kababayan, So thank you so much po sa mga lahat ng sponsor, sa lahat po na nanonood ng mga vlog namin, sa vlog ni Mama Aya, we are so grateful po. Sa mga hindi nagsiskip ng ads, malaking tulong na po yun sa amin. Sana po marami po kayong mga katutubong tulad namin na matulungan, lalo na po sa mga kabataang gusto makapag-aral pero hindi po financially stable dahil po sa situation namin, sa hanap buhay namin na hindi po consistent, like annually lang po yung income po namin. Kaya, thank you so much po. Tapos alam niyo ba mga kababayan, na-experience ko na po yung dati pa nung bata ko,
yung kinakain namin saging tsaka yung kamuting kahoy nung grade 2 to grade 1 po ako kasi po doon sa sakahan lang po kami nakatira noon. Tapos yung mga ulam namin yung mga nakita niyo po naputol naputol tuloy yung ano ko kwento. Tapos nakita yung muntik na yun na reels na pala. Tapos mga kababayan, tutuloy ko yung kwento ko. Tapos yung mga pagkain namin, yung pangulam namin is yung mga animals sa gubat. Tapos yung ano ganing tawag niyan? Milo or yung anong Tagalog niyan. Tapos yung wild boar, yun po yung kinakain namin noon. Tsaka yung mga dagang bukid, yun po. Kasi sobrang sarap po noon. Tapos sobrang sobrang sarap po ng feeling na makakain po ng ganoon kasi hindi po kami always na makakain ng ulam. Tsaka po, sobrang hirap po noon nung kalsada doon sa amin. Tapos, yung nagabenta po ng mga ulam doon is parang iisa lang, yung nagbebenta ng isda, parang nahihirapan pa sila magsaka doon sa amin kasi nga, sobrang hirap pa nung daan, hindi pa siya highway. Tapos pag punta ka doon, lalo na pag umuulan, yung parang yung ligid ng motor is babalot ng putik. Kaya yun po. Tapos, nung dati po, yung papa ko po is mahilig po siya mag-hunting, tsaka maglitag. Ano nga yung English ng litag? Basta yun. Tapos, pag wala po kaming ulam, gina-check lang ng papa ko kung may nahuli ba siya doon sa kanyang litag. So mga kababayan, dito pala kami dumaan sa lupa ni Mama Aya kasi may gagawin pa daw si June. Ang gagawin niya po ay anong tawag niyan, Besh? Maglilinis ako dito ng mga kahoy. Ililinisan daw niya yung mga kahoy. Tsaka magsunugin niya yan na yung mamaya. Kaya dito muna ako sa gilid kasi doon na ako maghihintay. Tapos ito po yung update ng lupa ni Mama Aya after po gisunog yung mga kahoy. Tapos may part pa po na hindi nasunog kaya yun yung susunugin ni ngayon ni June kasi sayang daw yung oras bago kami uwi doon sa bahay. Kaya ito. Tingnan niyo yung update. Tapos yun, malinis na po siya tingnan. Tapos bukas naman dito naman sila tataniman nila yan ng mais. Yung yung babayaran pa lang namin ni June. Dito sila magtatanim bukas. Tingnan nyo. Doon na part, parang hindi siya nasali ng pagkasunog. Kaya, susunugin na naman yun ni June. Tapos doon siya nag-start kanina sa kabila. Doon siya mag-start na maglinis. Tapos ako naman, pupunta ako doon. 'Di ba nakita niyo ito sa yan sa vlog ni Mama Aya kung saan doon kami nag-stay pag naghihintay kami ng mga nagtatrabaho dito. Kaya thank you so much po for watching our vlog. Kung sino man po yung nakasubaybay sa amin, thank you so much po sa mga nanonood na hindi nagskip ng ads. Thank you so much. Kaya bumalik naman yung tirik ng araw. Tapos hanggang doon po yun. 'Di ba sa may kawayan, hanggang doon po yung nasunog. Para matamnan na bukas. Kaya malaki-laki rin po yung tatamnan nila bukas. Tapos nandito na ako. Tapos ayan si John. Yan po yung ginagawa ni John. Parang tapok po niya yung lahat ng mga kahoy. Iipon po niya yun lahat ng mga kahoy para pag isinusunog po niya yan, maisa lang po yung daan. Parang continue po yung pagkasunog kasi po na po siya, naipon na po tipon na po yung mga kahoy. Kaya yan, may part po yan na dyan po yung part na hindi pa po na sunog, nakasali. At may part din po dito. Tapos dito rin po. Kaya yan lang daw po yung tatapusin ni June. Tapos tsaka kami bababa. Kasi sabi niya kanina,
mag-early daw kami ng baba kasi mukhang uulan na daw. Tapos parang nag-ano man yung panahon, nag-iba man yung panahon. Tapos naging okay yung weather. Kaya sabi niya, dito muna kami dadaan kasi may gagawin pa daw siya. Kaya yan pala yung gagawin niya. Kaya dito na po ako. Dito na po ako sa tirahan namin ni Mama Aya. Kung na-remember ninyo to guys, dito po kami nagluluto dyan, mga kababayan pala. Dyan po kami nagluluto. Tsaka ito po yung pinatungan namin ng trapal. Tapos dito, sa kabila, di ba na naanahan ninyo na. Dyan sino gani yun? Si Nanay Lorna. Dyan po pumatong si Nanay Lorna nung nagbablog kami. Tapos dito po kami nagbablog ni Nanay Lorna, yung tinuturuan ko po si Nanay Lorna kung paano mag-English tsaka mag-Tagalog. Kaya po, yun lang po guys. Ayan mga kababayan, nakarating na kami doon. Ay, papunta pa pala kami doon sa bahay na stayhan namin ngayon. While gahintay po doon sa mga, yung kapatid ni John, tsaka yung mga nagtatrabaho doon. Kill po. Okay. Dito daw na ano si, ha? Tapos natakot si John kasi may aso daw. Ano yung gagawin natin yan sa aso? Bes, nababasa na tayo, Besh. Baka hindi yan nangangagat, baka friendly yung aso nila. Sabihin mo lang na, hi friend. Kaya yun po. Mm. Dito po yung kay Vesh. Kay. Ito po yung vlog ni Mama Aya. Dito po yung bahay. Tapos dito kami magsistay. Tapos since wala pa yung tao, kasi andun pa sa taas, dito muna kami sa labas. Kasi pag papasok kami dyan, magte-trespassing na kami. Ayan, friendly naman pala yung aso dito. Wag mo lang gunjonan kay parang ano, uy, parang nag-ano na yung ano niya. Kaya yun guys, hintayin muna namin yung kuya ni John tsaka yung mga nagtatrabaho doon para makapagbigay kami ng pera para bukas. Tapos disclaimer lang po na hindi po namin nabigay kanina po kagad kasi pagkatapos po nila kumain, bumalik po sila kagad. Kaya thank you so much po. Hintayin muna namin sila tsaka kami uwi. Tapos umuulan na kasi rin po. So, ayun mga kababayan, naibigay na po namin yung pera para sa magtatrabaho po bukas doon sa sakahan. Nagtatanim po sila ng mais. At ayan po si John, sumusili po si John. Tapos hindi pa kami makauwi dahil lumalakas po yung ulan. Tapos mamaya na po kami uwi or uwi while paulan. Kasi wala kaming choice, hindi po kami makauwi. Kaya yun po, maraming salamat po sa panonood. Thank you po for watching and see you in my next vlog.